Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ang Marahas na Teacher. Sabado ng umaga, nagising si Rafael matapos marinig ang malakas na boses mula sa kanilang sala. Dinig na dinig niya ang ingay sapagkat paglabas ng kwarto niya ay sala na kaagad. Napakamot-ulo siya at nagtantrum sa kama dahil sa lakas ng boses. Ganun talaga ang bahay nila kapag weekend, sapagkat doon nag-uumpukan ng mga kaanak niyang ang almusal ay tsismisan. Napaungot ang binata kasunod ng pagdapa at pagtakip ng mga unan sa kanyang tenga. Sina mama naman talaga oh. Alam ng Sabado lang ako nakakatulog ng kumpleto. Dito pa talaga inugali sa bahay na mag-ingay. Ay, naku naman talaga. Bumangon siya at dahil sa pagkairita ay akma niyang ibabato ang unan sa nakasarang pinto ng kwarto. Kaya lang ay bigla yung bumukas. Bumungad sa kanyang paningin ang pinsang si Justin. Kapareho niyang 17 years old. Mas maliit lang to sa kanya ng kaunti pero mas built naman ang katawan nito sa pagiging atleta. Basketball player kasi si Justin sa kanilang paaralan. Good morning, Boy Labo. Ang aga-aga nakasimangot ka dyan ah. Umismid lang si Rafael bago kunin ang eyeglass sa tukador saka to isunuot. Sara nga muna yung pinto. Paano naman kasi ang ingay-ingay sa sali si mama talaga. Kahit kailan nakakaurat. Alam nang tuwing weekend lang ako nakakabawi ng mahabang tulog. Diyan pa talaga sila sa sala nag-iingay. Natatawang lumapit si Justin at naupo sa kama. Parang mga puwet pa ng manok. Oo, puwet ng manok na putak ng putak. Well, magkapatid talaga mga nanay natin. Sila lang magkakausap dyan eh. Kasama yung mga amigas nilang cheesemakers. Ha? Ano naman bang pinag-uusapan? Saka, ba't ang aga mo rito ha? Mangingi sana ako ng pera kay mama kaya pumunta ako dito. Tapos yun, narinig ko silang nagdadaldala na. Ito na nga ang pinag-uusapan nila. Tanda mo yung putok na balita ron sa school natin last week? Umayos muna ng pagkakaupo si Rafael. Isinandal niya ang sarili sa pader bago sumagot sa pinsan. Yung third year student na nawawala ron sa Ilaya High School? Oh, ba't anong meron doon? Nakita na ba? Umiling si Justin kaya muling napatanong ang binatang nakasalamin. Hindi pa naman pala ba't pinag-uusapan nila mama at tita Ezra? May nawala na naman kasi kahapon lang. Then ngayon 7 a.m. lang, nakakumpirma kasi nga 24 hours nang hindi umuwi yung estudyante. Ha? Talaga? Doon mismo sa Ilaya High School? Oo, pero di na ko sa usapan nila. Second year student tapos escort daw. Gwapo raw talaga anak ng isang konsehal doon sa Ilaya. Grabe no? Sana mahuli na kung sino yung gumawa nun. Napaismid lang ulit ang binatang may malabo mga mata bago bumangon sa higaan. Ay nako, hindi na ako bilib sa mga ganyan tol. Parang nung nakaraang taon, may nabalita rin ganyan. Sa kalapit probinsya naman. Diba? Tanda mo pa yon? Tapos ang ending, makakakilala yung mga estudyante na naglayas lang pala. Eto naman napaka-skeptic. Malay naman natin this time totoo na. Baka aswang or possible na yung van na puti na nangunguha tapos binibenta yung laman loob pero pwede rin yung mga pinatatayo sa bagong gawang mall. Sinisiritan daw ng dugo ng tao para tumibay. Lawak na imagination mo Atleta ka ba talaga o manunulat? Pagkuhan ay mahinang hinampas ni Rafael ng una ng pinsan. Tara na nga sa labas, mag-almusal na nga tayo. Ayan ang pinakamaganda mo sinabi, Insan. Mekos-mekos na natin yan, Insan. Paglabas ng dalawang binata sa kwarto ay napatingin kagad sa kanila sina Aling Esther at Aling Ezra, pati ang mga kaibigan ng mga ito. Yumukod at nag-good morning lang ang magpinsan bago dumiretso sa kusina para makapag-almusal.
Habang kumakain ay naririnig pa nila kung papaano sila ibida na kanilang mga nanay sa mga kaibigan ng mga to, kaya napailing na lang silang dalawa. Magiging katulad din kaya tayo ni na Tita Esther tsaka ni Mama kapag tandaan natin. Kapag nagkaanak na tayo, mga bida-bida sila no? Ay nako, wag na, ayoko. Sige na, kumain ka na dyan. May laman pa yung bibig mo, salita ka ng salita. Nagtawanan na lang ang magpinsan at nagpatuloy sa pag-aalmusal. Si Rafael at Justin ay close na talaga simula bata pa lang. Bukod sa magpinsan, ay mag-best friend din ang turingan nila. Sa katunayan ay tatlo silang magbe-best friend. Ang isa pang binata ay si Emilio na kaedad din nila. Ito ang pinakamatangkad dahil siya ay 6-footer. Pinakamaputi at pinakagwapo sa kanilang tatlo. Sa katunayan ay tinuturing si Emilio na campus heartthrob sa pinapasukan nilang paaralan. Dahil sa tagal na magkakakilala, kaya naman kabisado na nila ang galaw ng isa't isa. Sa tuwing magkakasama sila sa paaralan ay marami ring nahuhumaling sa ganda ng samahan na meron sila. Thank you Lord. Nabusog ako ron Paghugas ka ng pinakainan mo Uy, grabe naman Insan. Ikaw nag-aya sa akin na mag-almusal kaya ikaw maghugas dyan. Aalis na kasi ako Gusto ba sumama? Oh, sana naman. Ang aga naman ng gala mo. Sa birthday yan. Dadaan pa kasi ako sa bahay nila Mickey tapos pupunta kami sa tita niya. Yun nga, birthday ng tita niya. Sige. No thanks na lang. Inaya ka na nga lang ng girlfriend mo tapos mag-aaya ka rin. Tibay mo talaga, no? Ganyan ba kapag atleta? Matibay ang sikmura? Oo, dahil sa training, syempre. Buisit. Umalis ka na nga. Maghugas na ako at matutulog ulit. Balita mo na lang ako, Baka pumunta rin kasi ako mamaya kina Emilio. Nagpapatulong sa project niya Alam mo naman yung kaibigan natin na yun. Pogi nga, pero walang utak. Ay, napaka-unfair talaga ng mundo, no? Natawa na lang si Justin at pagkatapos ng kulitan nilang magpinsan ay naiwan na nga mag-isa sa kusina si Rafael upang hugasan ang pinagkainan nila. Nang matapos na, ay nagpaalam na rin siya sa ina na pupunta lang sa bahay ni Emilio. Pagdating sa nasabing bahay ay wala na silang sinayang na oras. Habang tinutulungan nila sa pag-aaral ang kaibigan, ay naikwento na rin niya ang tungkol sa mga estudyante sa Ilaya High School na nawawala pa rin hanggang ngayon. Nako Emil, mag-iingat ka Kasi sabi rin sa chismis, crush ng campus yung huling nawalang estudyante. Mukhang magaling pumili ang nangingidnap Kaya sabi sa iyo ingat ka baka ikaw na next. Loko-loko. Wala naman sila mapapala sa akin Pogi lang talaga ako pero walang laman to. Gago, aminado rin Oy, syempre. Maglolokohan pa ba tayong dalawa rito wala namang babaeng kaharap. Tumawa-tawa lang si Rafael habang tinutuloy ang pagtulong sa special assignment ng kanyang kaibigan. Siya nga pala. Hindi mo pala naabutan yung announcement kahapon? Nasabi ba sa iyo ni Justin? Hindi pa. Bakit? Ano ba yun? Merong papalit sa advisor natin pansamantala. As in, bagong teacher lang siya. Sabi ng mga kakilala ko sa ramping club nasa mid-40 na yata. Pero ang ganda raw. Saglit na tumigil ang binatang nakasalamin at napatingin sa pogi niyang kaibigan. Basta talaga maganda, ang bilis mo pa sa 4:00, no? Gagi, hindi naman sa ganun. Parang, di ba, nakakapagtaka lang kasi ilang buwan na lang bakasyon na pero saka pa tayo magpapalit ng advisor. Di ba ikaw na nga nagsabi, temporary lang naman? Kasi ang alam ko rin nakalib si Ma'am Madrigal kasi malapit na siyang mga anak, di ba? Sa bagay. Wala. Curious lang talaga ako kung sino yung bagong advisor natin. Saka anong itsura niya.
Porke narinig mo na lang na maganda, nakakaganyan ka na ha? Ganyan ba talaga kapag mga pogi? Sus, gumaganyan ka pa pogi ka rin naman Tapos matalino pa. Pero mas gwapo pa rin talaga ako sa'yo. Di, ikaw na tol, ang pinaka-pogi sa buong universe. Natawa na lang si Emilio sa pang-aalaska ni Rafael at nang matapos na sila sa special assignment na yon ay inaya muna ng gwapong binata ang kanyang kaibigan na mananghalian. At dahil wala na silang magawa pagkatapos kumain, kaya naisipan na lang muna nilang mag-movie marathon pero ang ending ay nakatulog lang din sila. Pagkagising nila Rafael at Emilio ay pasado alas 4 na ng hapon. Kaya para makapagmeryenda ay nagtungo sila sa food market na isang sakay lang mula sa kanilang barangay. Pagdating doon ay nahirapan silang pumili ng makakain dahil sandamakmaka mga street foods at iba pang masasarap na pagkain. Oh, masarap talagang pumunta rito tol. Kaso kapag wala kang budget, manahimik na lang talaga sa bahay. Eto naman, gumasos ka nga paminsan-minsan. Hindi naman tayo palaging nandito kahit gustuin ko mang gumastos, walang pera naman ako pero baliw, 100 lang tong binigay ni mama no. Tipirin ko pang araw para may pambaon ako bukas. Hindi na natapos ng binatang may malabong mga mata ang pagsasalita dahil inakbayan na siya ng matangkad na kaibigan. O sige na, dahil tinulungan mo ako ngayon, sagot na kita. Yaman talaga ng tropa ko. At saka pogi, wag mong kalimutan yun. Nanginain na nga sila ng mga street foods at marami-rami silang natikman katulad lang ng kwek-kwek, tornene, barbecue, siopaw, siomay, pares at kung ano-ano pa. Nang makaramdam na ng kabusugan, ay pansamantala silang nagpahinga sa mga bench na nilaan din sa lugar na yun. Nagmasid-masid lang si Rafael sa paligid habang ang kaibigan niya ay tinatapos kainin ang binili nitong balot. Hindi kasi hilig yun ni Rafael kaya hinayaan niya lang si Emilio na kumain. Sayang, wala si Boy Bato. Nasaan nga pala yung pinsan mo na yon ha? Hindi ko ba nasabi sa'yo? Kasama ng girlfriend niya. Birthday daw ng tita Sasama pa nga ako Sinama na lang din siya. Kapal talaga ng taong yun no? Kahit kailan. Atleta Matibay talaga dapat. Pero teka, sinong girlfriend ba? Nanlaki ang mga mata ni Rafael sa narinig at nang tumingin siya kay Emilio na ngumingiti-ngiti habang kumakain ng balot, ay sinamaan niya ito ng tingin. Gago, meron pa ba bukod kay Mika? Susumbong ko talaga yung kay Tita Ezra. Uy, ito naman, ang pangit mo ka banding, biro lang no? Loyal na loyal yun sa girlfriend niya Takot lang nun mambabae. Naudlot na sa pagsasalita ang poging lalaki sapagkat merong binata na lumapit sa kanila at nagbigay ng maliit na leaflet. Nagpakilala to bilang si Jerome. Nagkatinginan muna ang magkaibigan at nag-aalangang kinuha ang nasabing leaflet. Pagkatapos noon ay ngumiti si Jerome kasunod ang pag-i-explain nito patungkol sa kaligtasan ng tao. Ilang minuto rin itong nagsalita na hindi naman nila pinakikinggan dahil sa kakaibang katuruan nito patungkol sa Ebanghelyo. Naagaw lang ang atensyon nila nang ituro ng binata ang iba pang kasamahan na nasa pinakagitna ng food market. Doon ay napansin kagad ni na Rafael at Emilio ang isang magandang babae na nakasuot ng simple pero eleganteng puting dress na may puffed sleeves. Balingkinitan, malulusog ang mga dibdib. Itim na itim ang buhok na abot hanggang sa ilalim ng puwitan. Mahaba ang pilik mata, nangungusap ang mga mata. Matangos ang ilong at bumagay ang hugis ng mukha nito sa maliit at mamula-mulang labi na kakulay din ng pisngi. Sabay na napanganga ang magkaibigan pagkakita sa nasabing babae.
Pero bago pa nila matanong ang binatang kausap kanina, ay hindi nila namalayang umalis na pala yun. Oh, saan ka pupunta? Yung lalaki na bigay nitong leaflet, nasaan? Abay, ewan ko. Basta nakakita ko na maganda. Putik, parang anghel yung itsura, tol. Susundan sana nila ang mga religious group kung saan naroon ang magandang babae, ang kaso nga lang ay mabilis din itong nawala sa kanilang paningin dahil sa dami ng tao. Pagbalik nila sa pwesto ay tila hinayang na hinayang ang magkaibigan. Ay nako, magandang chicks na, naging bato pa. Ang ganda ng babae, no? Parang magpapakonvert na tuloy ako sa kung anong relihiyon niya. Napaismid si Rafael habang inaayos ang kanyang salamin. Oh, tara na nga, umuwi na tayo para hindi tayo masyadong gabihin. 7:30 ng gabi nang makauwi sa kani-kanyang bahay ang magkakaibigan. Hindi na rin naghapunan si Rafael sapagkat talagang nabusog siya sa dami ng kinain nila sa food market. Pagpasok niya sa kwarto ay nagubad kagad ng short ang binata at nagtanggal ng salamin. Nanghihiga na siya para makapagpahinga ay saka naman niya napansin ang bahagi ng leaflets na nakausli sa bulsa ng short. Kinuha niya to pati ang salamin at saka humiga at nagbasa. Ano ba ang totoong kaligtasan? Sino lang ba ang dapat maligtas? Totoo ba ang impyerno at langit o ang purgatorio? Walang makakapagsabi pero kung gusto mong malaman, iniimbitahan ka naming bisitahin ang aming iglesia. Lahat ng mga tanong mo sa buhay ay masasagot. Napailing ang binata matapos mabasa ang nilalaman ng leaflet. Pagkadaka ay nilukot niya to saka itinapon sa maliit na trash bin na nasa gilid ng kama. Tinanggal na rin niya ang salamin at inilapag sa tukador na malapit. Dami na talaga nagsusulputang weirdong religious group ngayon. Kaya minsan, nakakatakot na rin talagang magsimba-simba eh. Ang mahalaga naman, alam ko sa puso kong meron akong relasyon sa Diyos. Di ba po, Lord? Pagkasabing yon, ay saka siya nag-sign of the cross at nahiga na sa kama para makapagpahinga. Pagsapit ng Lunes ay nakita-kita ang magkakaibigan sa mismong kantin ng kanilang paaralan. Magkasama na si Rafael at Emilio. Sinalubong na sila ni Justin na nakasuot ng pang-baseball. O insan, ang aga mo yata dito sa school ah. Oo, mga 5 nandito na ako. May jogging kasi kami tapos practice. Wow, sana all. Pa-practice lang. Ikaw inaya kita noon na sumali sa team namin. Puro ka lang papogi dyan. Uy, nga pala guys, may nakita kong magandang teacher sa math faculty ah. Nakisuyo kasi si coach sa akin kanina. Naihatid sa asawa niya yung lunchbox. Grabe, nalula ako sa ganda ng bagong teacher. Heaven as in. Ang laki ng... alam niyo na yun. Nagkatinginan na magkaklase kaya bahagyang nagtaka si Justin pero itinuloy niya pa rin ang pagkukwento. Medyo weird nga lang kanina kasi pagpunta ko rin sa math faculty, yung bagong teacher lang yung tao eh. Wala yung asawa ni coach. Pero akala ko may kasama yun kasi parang may kausap eh. Akala ko nga nagsasalita mag-isa eh. Substitute teacher namin yun, pinsan. Nag-leave kasi yung advisor namin dahil manganganak na. Pero maganda ba talaga? Yun din kasi ang sabi ng mga kasama ko sa ramping club eh. Napanganganaman ng binatang baseball player matapos marinig ang sinabi ng mga kausap niya. Seryoso? Magiging teacher niyo ngayon yung bago? Nakangiting tumango ang dalawa. Wow! Ala putya! Palipat na muna kaya ako sa inyo. Tapos, hindi muna ako magpa-practice. Bahala ka sa buhay mo. Tara na, Emilio. Bilhin mo na yung bibilin mo
Baka malit pa tayo eh. Hindi natin makita yung bagot maganda nating teacher. Halata sa mukha niya ang pang-asar sa pinsan na tila ba gumana naman. Pagdating nila sa room ay halos kumpleto na ang magkakaklase. Pumeso na kagad sila sa upuan hanggang sa ilang minuto pa ang lumipas ay dumating na nga ang substitute teacher. Nagkatinginan muna sina Rafael at Emilio bago muling bumaling sa gurong kadarating lang. Gulat na gulat kasi sila sa kanilang nakita. Hindi sukat akalain ng magkaibigan na ang magandang babae na nakita nila nung Sabado sa food market ay ang magiging pansamantala nilang advisor. Tol, ewan ko kung guni-guni ko lang to ha. Siya yun di ba? Yung babae sa food market? Oo, tol. Siya nga yun. Yung may kasamang lalaki na nagbigay sa atin ng leaflet. Swerte natin. Hindi na natapos ni Emilio ang pagsasalita sapagkat bumoses na ang magandang guro. Good morning, class. I'm your new teacher, a substitute teacher. Ako si Miss Bridget Arsenio. Pwede niyo akong tawaging Miss Arsenio or Miss Bridget. Natameme ang mga estudyante matapos marinig ang tila nakaka-relax na boses ng guro. Natauhan lang ang lahat ang biglang magtaas ng kamay si Emilio, dahilan din para mapabaling sa kanya ang atensyon ni Miss Bridget. Yes, may tanong ka? Ilang taon na po kayo, ma'am? Nagtawanan ng mga estudyante pati ang gurong nasa harapan kaya tila nahiya ang gwapong binata. Sorry po, ma'am, kung natanong ko. No, it's okay. Kaya lang, hindi mo dapat tinatanong ang totoong edad ng isang babae. Pero okay lang din naman sa akin kaya sasabihin ko sa inyo. I'm 40 years old, class. Umalingaw-ngaw ang bulungan sa loob ng classroom dahil sa hindi makapaniwala ang lahat sa edad ng kanilang guro. Kaya hanggang matapos ang half-day class ay tila ba hindi makamove on ang magkaibigan. Habang hinihintay nila si Justin sa kantin, ay yun pa rin ang napag-uusapan nila. Magto 12:30 na, wala pa rin si Justin. Kumain na kaya tayo? Uy, Emilio, ano? Nanahimik ka na dyan? Tila nagising sa pagpapantasya ang gwapong binata matapos siyang kalabitin ng maraming beses ni Rafael. Napaungot pa to sa kanya habang inaayos ang salamin sa mata. Pinagpapantasya mo na kaagad si Ma'am Arsenio? Gago, naelib lang talaga ako sa edad ni Ma'am eh. Akala ko talaga nung Sabado, nung first time natin siyang makita, parang mga ka-age lang natin siya eh. Biruin mo naman kasi ang itsura niya, di ba? Aminin mo tol, nagulat ka rin kanina pag sabi ni Ma'am na 40 years old na siya. Ganun ba talaga kapag mga relihiyoso? Super glow up? Super glow up pinagsasabi mo. Ba't yung nagbigay ng leaflet, parang kaedad na ng tatay natin yun ah. Natawa na lang si Emilio sa tinuran ng kaibigan niya at nang dumating si Justin ay sabay-sabay na silang nagtanghalian. Siya nga pala mga pare, hindi ako makakasabay sa inyo mamaya pag uwi ah. May practice game kami. Pero baka gusto nyo manood, okay lang din naman kung ayaw nyo. Sige insan, tingnan ko. Oo, check muna namin. O sige, no problem. Kayong bahala. Nang matapos na ang lunch break ay humiwalay na ulit sina Rafael at Emilio kay Justin. At mabilis na lumipas ang oras. 4:00 pa lang ng hapon ay na-dismiss na kagad ang klase kaya umuwi na lang kaagad si Rafael at Emilio. Hindi na nila hinintay ang practice game ni Justin. Dahil malapit lang sa paaralan ng food market, kaya naisip nilang dumaan doon para mag-food trip. Hanggang sa makita na naman nila ang ilang mga kabataan na nagbibigay ng leaflets patungkol sa isang religious group. Tol, yun na naman yung mga ka-church worker ni Ma'am Bridget oh. Ano, try kaya natin? Gasti ka. Kailan ka pa naging relihiyoso ha? Ay, alam ko na. Dahil lang yan kay Ma'am no? Tangik,
wala namang masama kung itatry natin, di ba? Tara na. Hinatak niya ang kaibigan at sabay silang lumapit sa mga nag-uumpukang kabataan, dahilan para mabaling ang atensyon ng mga ito. Nagkaroon ng mga pag-uusap hanggang sa huli ay nahikayat na silang magkaibigan. Wala nang choice si Rafael kundi samahan si Emilio, sapagkat nahiya na rin siyang tanggihan ang mga nag-aayaang kabataan. Sumakay sila ng jeep at nagpunta sa isang maliit na simbahan na parang bahay lang. Doon ay nakita nila ang ilan pang kasapi ng nasabing religious group. Hindi nila napansin doon ang substitute teacher kaya medyo na-disappoint ang dalawa. Yan tol, paaya-aya ka pa kasi rito eh. Wala naman pala dito si ma'am. Malay mo, mamaya dumating. Magsasalita pa sana ang binatang nakasalamin, kaya lang ay meron ng taong nakaputi ang umakyat sa pulpito. Hindi nila makita ang mukha nito sapagkat nakabalot ang mukha ng patusok na maskara. Pagkakita roon ni Rafael ay kakaiba kagad ang kanyang naramdaman. Para kasing kulto ang dating sa kanya. Tol, mukhang miyembro pa ng kulto si Ma'am Bridget ah. Awit tong napuntahan natin. Hindi na natapos ni Rafael ang pagsasalita sapagkat eksaktong nagtanggal ng maskara ang taong nasa pulpito. At ganoon na lang ang gulat nilang magkaibigan pagkakita na si Miss Bridget pala ang taong yon. Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. Salamat sa ating Diyos dahil pinagkalooban niya ulit tayo ng buhay para sa araw na ito. At kung loloobin, para rin sa kinabukasan. Nagkatinginan ang dalawang magkaibigan at pagkalawon ay ngumiti si Emilio kay Rafael bago pa bulong na nagsalita. Masyado ka kasing atat eh. Oh, yan na si ma'am. Grabe no, ang ganda talaga niya. Hindi na nagsalita ang binatang nakasalamin. Nagkibit balikat na lang to bago ulit bumaling sa babaeng nasa pulpito na nagpapatuloy sa pagsasalita. Meron ba mga bago? Papuntahin niyo rito sa harap. Nagkatinginan na naman sina Emilio at Rafael, kasunod ng pagturo sa kanila ng mga kasama nilang pumunta sa lugar na yon. At ilang segundo ang lumipas katulad ng sinabi ni Miss Bridget, umakyat nga sila sa pulpito kasama ang 3 pang bagong recruit katulad nila. Habang nakaharap sila sa mga taong nagpapalakpakan, ay lumakad naman ang magandang babae sa palibot nila, habang nakataas ang kamay at nagsasalita. Magbigay tayo ng masigabong palakpakan para sa ating Diyos na buhay, sapagkat hindi siya nagkulang sa pagbibigay biyaya. Ang mga taong narito sa harapan natin ngayon ay patunay na hindi tayo pinababayaan ng ating Diyos. Nagumiyaw nga ang mga tao at habang pinagmamasdan yun ni Rafael ay kakaibang kilabot ang kanyang nararamdaman. Paglingon niya sa kaibigang si Emilio ay ganun na lang ang pagtataka niya sapagkat para tong tuwang-tuwa sa mga nangyayari. Huy, Kumag, bakit parang ang saya-saya mo dyan? Ang weird nitong nangyayari, no? Umalis na kaya tayo. Natigilan na siya sapagkat mula sa kabilang dulo sa kaliwa ay hinawakan ng magandang babae ang sambinata sa ulo at saka ito ipinanalangin sa wikang hindi nila maintindihan. Inilalapit ko sa iyo ang taong to, Panginoon. Linisin mo po ang kanilang mga kaluluwa upang maging kalugod-lugod sila bago maihandog sa iyo. Hindi maiwasang mapalingon ni Rafael dahil sa mga sinabi ng guro. Bigla rin kasing nag-iba ang pakiramdam niya matapos siyang magbigkas. Unti-unti siyang nakadama ng takot. Simula sa talampakan ay gumapang paakyat sa tuhod ang kilabot kaya bagyatong nangatog. Hindi niya ipinahalata ang bagay na yon pero gusto niya talagang akagin ang kaibigan na umalis sa pulpito. Sa pagpapatuloy sa pagbibigkas ng kung anong panalangin, si Miss Bridget habang nakahawak sa ulo ng mga nasa pulpito ay nagpatuloy din ang takot na unti-unting namamayani sa puso ni Rafael.
Nang gumapang na sa kanyang tiyan ang kilabot ay napahawak siya roon. Subalit katulad kanina, pasimple lang at hindi siya nagpapahalata kahit ang totoo ay para na siyang maduduwal dahil sa takot. Pagkarating nito sa kanyang dibdib ay biglang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Animo ay may mga maliliit na dagang nagsulputan mula roon na parang nagkakarirahan na makalabas. At nang matapat na ang magandang babae kay Emilio, ay pinilit ni Rafael ang sarili na hindi magmukhang natatakot na sa mga nangyayari at naririnig niya. Paghawak ni Miss Bridget sa ulo ng pogi niyang kaibigan, ay ramdam na ramdam niya ang tila madilim na puwersang biglang lumulukob dito. Ang binatang to ay inilalapit ko sa iyo. Basbasan mo siya sa oras na ito bilang paghahanda at paglilinis ng kanyang maruming kaluluwa. Upang sa oras na maihandog siya, siguradong malulugod ka, Panginoon. Naudlot si Miss Bridget dahil biglang bumulwak ang suka ni Rafael sa pulpito. Dahil doon ay napalingon sa kanya ang lahat ng mga kasapi. Sa makalawang ulit niya ng pagsuka ay doon na umalalay si Emilio na nagtaka dahil sa nangyari. Uy tol, anong nangyari sa iyo? Hindi kaagad sumagot ang binatang nakasalamin dahil pumangatlo pa siya ng pagsuka kaya tuluyan ang itinigil ni Miss Bridget ang kanyang ginagawa. Nahapyawan pa ni Rafael kung paanong tila mandiri ito dahil sa ilang beses niyang pagduwal. At dahil sa nangyaring yon, ay pansamantalang itinigil ang kanilang ginagawa. Dinala si Rafael sa isang silid pero hindi siya pumayag na mag-isa lang kaya naman sumama na ang kanyang kaibigan. Doon nagpalipas ng ilang minuto ang dalawa hanggang sa guminhawa na ulit ang pakiramdam ni Rafael. Ano bang nangyari sa'yo kanina? Bakit bigla ka nalang nagduduwal doon sa gitna? Nakakaya tuloy sa mga nakakita oh. Mas inaalala mo pa talaga yung nakakayang bagay. Hindi ka pa nawiwirdoan sa mga ginagawa nila? Sa mga sinasabi ni Ma'am Bridget? Napakunot noo ang poging binata kasunod ang pagkibit ng balikat bago tumugon. Anong weirdo dun? Mabuti nga pinapanalangin tayo ni Ma'am eh. Hindi ganun ang dating sa akin, tol. Halata namang mga kulto sila eh. Tingnan mo pa lang sa suot oh. Tapos, narinig mo ba yung sinasabi ni Ma'am Bridget? Para niya tayong iaalay sa kung sino. Baka mamaya, ipako na lang tayo sa krus. O kaya batuhin hanggang mamatay. Hindi kaya, ihagis sa kumukulong mantika. O baka sunugin ng buhay. Yan, kakanood mo ng mga horror na yan. Kung ano-anong pumapasok sa kukote mo eh. Tuloy mo yung pakikinig mo sa YT channel ni Pamela Clamil kaya nagkakaganyang katuloy. Hindi. Tawanan mo na ako. Sige. Pero yun talaga yung kutob ko eh. Baka mamaya ginagamit na lang ni Ma'am yung ganda niya para manghikayat. Katulad mo, di ba? Ay, putik. Baka mamaya may kinalaman pa sila sa mga pagkawala ng estudyante. Tol, umalis na tayo rito. Seryoso. Natatakot na talaga ako. Habang natatawa ay napakamot na lang sa ulo si Emilio dahil sa inaasta ng kanyang kaibigan. Aalaskain pa sana niya to kaya lang ay biglang bumukas ang pinto ng silid na kinaroroonan nila. At mula roon ay lumabas si Miss Bridget kaya pareho silang natahimik. Lumapit ang magandang babae sa magkaibigan pero pasimpleng umatras si Rafael na hindi ipinahalata ang takot. Si Emilio naman ang sulyapan niya ay tila tuwang-tuwa na makita ang kanilang substitute teacher. Okay ka na, Raf? Rafael po, Ma'am. Rafael po ang pangalan nitong kaibigan ko. Inakbayan pa ng poging lalaki ang kanyang kaibigan at pagkatapos ay inilapit sa kanya. Kung matatandaan niyo po ako, kami po yung estudyante niyo. Kayo po yung substitute teacher namin. Ngumiti muna si Miss Bridget bago salitang pagmasda ng magkaibigan.
Kaya pala pamilyar ang mga mukha nyo. Oo, naalala ko na. Ikaw yung nagtanong ng age ko, di ba? Ah, yes po, ma'am. Ano nga palang pangalan mo? Emilio po. Tumango-tango si Miss Bridget habang nakahawak sa kanyang baba. Nice meeting you, Rafael and Emilio. So, okay ka na ba, Rafael? Nasusuka ka pa rin ba? Maari na ba nating ituloy yung naudot na prayer natin? Eksakto, ikaw pa naman ang susunod. Gusto ko na pong umuwi, ma'am. Dahil sa sinabing yun ay natigilan ng magandang babae at sumeryoso ang pagmumukha nito. Si Emilio naman ay hindi makapaniwala sa sinabi ng kaibigan. Kaya hinarap niya ito at mahinang tinapik sa balikat. Huy, ano ka ba tol? Nakakaya kay ma'am. Pagkatapos ay kumakamot ng ulong binalingan ni Emilio ang magandang guro. Ma'am, wait lang po Kakausapin ko lang tong kaibigan ko saglit. Gusto ko na ngang umuwi, tol. Umuwi na tayo. Seryosong hinarap ni Rafael ang magandang guro at saka nanginginig ang kamay na inayos ang kanyang salamin bago magsalita. Ma'am, pasensya na po talaga. Sumama ng gusto yung pakiramdam ko eh. Huwag niyo po sanang masamain kung aalis na kami ni Emilio. Ang seryosong mukha ng guro ay bumalik sa pagiging malambing. Ngumiti ito at saka tinapik-tapik ang binatang nakasalamin sa balikat. Dito sa aming samahan, nirerespeto namin ang kagustuhan ng bawat isa. Kung gusto nyo nang umuwi, hahayaan namin kayong umuwi. Dalangin ko ang pagbabalik nyo sa lalong madaling panahon. Lalo ka na, Rafael. Hindi maintindihan ng binatang nakasalamin kung bakit natakot siya matapos marinig na sinabi yon ng magandang guro. Pakiwari niya ay mayroong pakahulugan ang mga winika nito. Kaya naman hinatak niya na kagad si Emilio palabas ng silid na yon. Ihatid ko na lang kayo hanggang sa sakayan. Hindi na po, ma'am. Salamat na lang po. Kaya na po namin. Magkita na lang po tayo sa school. Bago pa tuluyang makalabas ng simbahan si Rafael, ay pinigil na siya ng kanyang kaibigan at seryosong kinausap. Tol, matalino kang tao. Kabastusan niyang ginagawa mo eh. Nag-o-offer na ang tao na maghahatid sa atin. Respect naman sana. Napabuntong hininga na lang si Rafael kasunod ng muling pag-ayos ng kanyang salamin. Okay, sige. At dahil nga roon ay hinatid sila ng isa sa mga ka-church worker hanggang sa food market. Pasado mag-alas 8 na ng gabi kaya nagmamadali sila sa pagsakay ng jeep para makauwi ng bahay. At pagsapit ng 15 minuto, pagkababa nila ng sasakyan ay tahimik na naglakad ang dalawa. Wala pang kumikibo sa kanila dahil sa nangyari kanina. Iniisip kasi ni Rafael ang mga weirdong bagay habang si Emilio naman ay hindi alam kung paano magsisimula ng usapan. Nang madako sila sa lumang tulay ng kalsada kung saan ang pinakamadilim na lugar doon at pinakamalimit daanan ng tao kapag ganong oras ay bigla na lang merong sumulpot na liwanag mula sa harapan sa kabilang dulo ng tulay. Dahilan para mapatakip mukha sila pareho gamit ang mga kamay. Nanatiling nakatutok sa kanila ang ilaw, kaya inis na napasigaw ang magkaibigan. Sino ba yan? Anak ng teteng ang sakit sa mata eh. Hoy, pakibaba naman yung ilaw, nasisilaw kami dito. Easy lang kayo, uy. Tumawa ng malakas si Justin kasunod ng pag-adjust ng liwanag sa gamit niyang flashlight para hindi ito makasilaw. Oh, bakit kauwi nyo lang? Saan kayo nang galing? Maaga raw kayong na-dismiss Tapos, di naman kayo nanood ng practice namin. Papalapit pa lang si Justin sa dalawa niyang kaibigan na sasagot pa lang sa mga tanong niya nang walang ano-ano'y bigla na lang nawala ang mga yon sa paningin niya. Sinundan na yon ng malakas sa pagsigaw ni na Rafael at Emilio. Hoy, ano ba? Bitiwan niyo ako! Rafael! Justin! Uy, sino kayo?
Nagpalinga-linga pa si Rafael sa paligid, subalit ang naririnig niya lang na mga oras na yon ay ang boses ni Emilio. Bigla na lang kasing may tumaklob sa kanilang muka at tumatak palayo sa lugar na yon. At bago tuluyang mawalan ng malay tao, ang huling narinig pang boses ni Rafael ay ang sumisigaw na boses ni Justin na tila humihingi ng tulong. Pagdilat ng mga mata ay wala pa rin makitang kahit ano si Rafael. Nakataklob pa rin kasi ang mukha niya habang nakatali ang buo niyang katawan. Nakakarinig lang siya ng sari-sari at may hinang ingay mula sa hindi kalayuan. Ano bang nangyayari? Nasaan ako? Ilang minuto siyang nanahimik at pilit na ikinakalma ang sarili habang inaalala ang mga nangyari. Nagpatuloy din ang may hinang kaluskos mula sa kung saan-saan, kaya hindi maiwasang lalo siyang kabahan. At nang subukan niyang iangat ang katawan, ay doon niya lang naramdaman na meron pala siyang katabi, kasabay ng pagbalik sa isipan niya ng mga nangyari. May dumukot sa amin ni Emilio. Ikaw ba yan? Nang gumalaw din ang nasipa niyang tao ay pilit niya tong nilapitan kahit nahihirapang kumilos dahil sa pagkakatali. Emilio, ikaw ba yan? Nasaan tayo, tol? Anong nangyari? Shh! Huwag kang sisigaw. Hinaan mo lang boses mo. May mga dumukot sa atin. Nang marinig yun ni Emilio, ay sumilay kaagad ang matinding takot sa kanyang pagkatao. Kaya nagkakawag siya at pinili na kumawala, subalit sadyang maigpit ang pagkakatali. Kaya wala rin siyang nagawa. Ano ka ba, tol? Sabi ko sa'yo huwag kang maingay. Baka may makarinig sa atin. Ano bang nangyari? Bakit tayo napunta rito? Kinakabahan ako, tol. Ako rin. Pero pilitin mong maging relax. Kailangan natin makaalis dito. Natigilan na si Rafael sa pagsasalita sapagkat naramdaman niyang merong humata kay Emilio dahilan ng pagsigaw nito na halatang takot na takot. Rafael! Tulong! Saan niyo ako dadalhin? Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Sino ba kayo? Tulong! Rafael! Emilio! Mga hayop kayo! Bitiwan niyo ang kaibigan ko! Pakwalan niyo kami! Emilio! Emilio! Hindi na niya narinig pa ang boses ng kaibigan at bago pa niya matapos ang pagsigaw ng pangalan nito ay naramdaman na rin niyang merong humawak sa kanyang mga kamay at paa. Pinilit ng binatang nakasalamin na magkakakawag subalit wala siyang magawa dahil sa higpit ng pagkakatali. Nang mailabas na siya ng silid na kinaroroonan ay doon niya narinig ang malakas na pagsigaw ng kung sino-sinong boses. Halata sa mga boses na yon na nahihirapan ng gusto, kaya mas lalong sumilay ang matinding takot sa kanyang puso. Mas lalo siyang nagkakakawag hanggang sa hindi sinasadyang mabitiwan ng isa sa mga nakahawak sa kanya. Emilio! Tulong! Tulungan niyo kami ni Emilio! Tulong! Ah! Napaubo matapos matamo ang isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Sinundan niyo ng pagduwal ng tubig hanggang medyo nahilo siya ng kaunti. Kalaunan ay naramdaman na lang ulit ng kaawa-awang binata na merong bumubuhat sa kanya bago ulit tuluyang umikot ang kanyang paningin at muling mawalan ng malay tao. Nagising siya dahil sa pagbuhos ng tubig sa kanyang mukha. Paglibot niya ng tingin ay namumula ang buong silid dahil sa red light na nasa pinakagitna ng kwarto. Pagbalik tingin niya sa harapan ay saka niya nakita si Emilio na nakahiga sa kama. Subalit hubot-hubad at parehong nakakadena ang mga kamay at paa sa pinakakanto ng kama. Nakapiring din ang mga mata nito kaya walang makita ang kanyang kaibigan. Tatawagin niya sana ito kaya lang ay na-realize niyang may breathable ball bag na nakabusal sa kanyang bibig. Paggawin niya sa kaliwat kanan ay doon niya lang din napansin na nakatali rin ang paek sa kanyang mga kamay pati paa at wala rin kahit na anong suot na tumatakip sa kanyang pagkatao. Pinilit niyang magkakawag
Subalit nasasaktan lang siya dahil humihigpit ang kadena sa tuwing nilalabanan niya ito. Nagsisigaw din siya para maagaw ang atensyon ni Emilio na nasa kama. Pero dahil sa breathable ball gag na nakabusal sa kanyang bibig ay walang boses na lumalabas. Maya-maya pa nga ay lumitaw na mula sa likuran niya ang isang pamilyar na nilalang. Si Miss Bridget na balingkinitan. Itim na itim ang buhok na abot hanggang sa puwetan. Mahaba ang mga pilikmata. May mga matang nangungusap. Matangos ang ilong at rosy cheek. Nakasuot to ng see-through style na bra na kitang-kita ang malulusog nitong dibdib. Nakaramdam ng kaunting pagnanasa si Rafael subalit mas nangibabaw pa rin ang takot na kanyang nararamdaman pagkatapos mapagtanto ang bagay-bagay. Paglapit na magandang binibini sa kanya ay napalunok-laway na lang siya habang hinihintay ang kung anong gagawin nito. At dahil hindi siya makapagboses, nagsusumigaw na lang siya sa isip dahil na rin sa takot na baka may masama tong gawin sa kanilang magkaibigan. Walang iyakan, teacher ka. Pakulan mo kami rito. Anong gagawin mo sa amin? Nang nasa harap na niya si Miss Bridget ay ipinakita nito ang mga hawak. Sa kanan ay isang leather snake whip at sa kaliwa naman ay feather tickler. Napulunok-laway siya pagkakita sa mga to dahil napapanood niya ang mga ganoong bagay sa isang adult film. At nang padampiin ng magandang guro ang feather tickler sa kanyang pisngi, ay mabilis na nagtayuan ang kanyang mga balahibo sa katawan. Lalo na nang idampi ni Miss Bridget ang nasabing bagay sa likod ng tenga ni Rafael. At marahang pinagapang pababa sa liig, sa dibdib hanggang sa pinakamaselang parte ng katawan. Nagkakawag ang binata at pilitan nilalabanan ng pagnanasa na unti-unting tumatabon sa namumuunang takot. Alam kasi ni Rafael na ginagamit lang ng magandang guro ang ganoong bagay para mas malin lang sila. Pumikit at nagsumigaw na naman sa isip ang binatang nakasalamin habang nakikiliti sa ginagawa ni Miss Bridget. Huwag ka magpapatangay, Rafael. Huwag ka magpapatangay. Pagdilat ay tumambad sa kanya ang nakakaakit na postura ng magandang guro. Ngumiti ito kasabay ng paghampas ng leather snake whip. Pagkadaka ay biglang tumalim ang tingin nito at inilapit ang muka at bumulong sa kanyang tenga. Huwag mo nang pigilan ang nararamdaman mong pagnanasa dahil bibigay ka rin naman sa huli. Kilala ko ang mga kagaya mo kaya ihuhuli na kita. Uunahin ko munang pasarapin ang kaibigan mo at pagmasdan mong mabuti ang mga mangyayari. Kapag nasiya na siya sa ginawa ko, saka ko gagawin ang plano katulad na nangyari sa ilang estudyante sa Ilaya High School. Bago iwan ay muling kiniliti ng magandang guro ang buong katawan ni Rafael gamit pa rin ng feather tickler. Hingal na hingal naman ang binata dahil sa naghahalong pagnanasa at takot na nararamdaman. Nilapitan na nga ni Miss Bridget si Emilio at saka to ginising sa pamamagitan ng pagtapik. Emilio, kissing. Emilio, kissing. Tumigil ang magandang guro nang kumislot ng kaunti ang gwapong binata at tarantang nagsalita habang nagkakawag. Tulong! Rafael! Tulong! Nasaan ako? Pakawalan niyo ako! Shh! Emilio, ako to, si Miss Bridget. Huwag kang matakot sa akin. Wala kang dapat ikatakot. Ligtas ka dito sa silid ko. Silid mo? Ma'am Bridget? Ikaw ba yan? Oo, ako nga to. Maniwala ka sa akin. Pasensya kung hindi ko po pwedeng tanggalin ang piring mo, ha? May kailangan lang tayong gawin. Saka umupo ang magandang ginang sa tiyan ng binata at pagkatapos ay marahan niyang hinimas ang dibdib nito. Kasunod noon ay inilapit niya ang bibig sa tenga nito at malambing na bumulong. Kung ipapangako mong hindi ka matatakot, siguradong
matutuwa ka sa gagawin ko. Hindi na niya hinayaang makapagsalita ang gwapong binata. Pagkatango nito ay kaagad niyang idinampi sa pisngi ang feather tickler. Napangiti bigla si Emilio at dahil doon ay unti-unting nawala ang kanyang takot. Tila ba nalimutan niya na lahat ang masamang bagay. Kaya habang pinagmamasdan sila ni Rafael ay pilit na kumawala ang binatang nakasalamin habang sumisigaw, subalit wala naman itong magawa kundi pagmasdan kung paano paglaruan ng marahas na teacher ang kanyang kaibigan. Masarap ba tong ginagawa ko, ha, Emilio? Pinagapang pa niya ang nasabing bagay sa leeg, pababa sa dibdib at tiyan nito. Dahilan para magkikislot ang gwapong binata na tila nasisiyahan sa nangyayari. Dahil doon ay binitin muna ni Miss Bridget ang gwapong binata. Ayaw mo na ba? Sabihin mo lang kung nahihirapan ka dahil ititigil ko na. Please, ma'am, tuloy niyo lang po. Parang awa niyo na. Ituloy niyo. Dahil sa narinig ni Rafael ay mas lalo niyang pinilit ang sarili na kumawala at sumigaw kahit alam niyang wala namang magagawa ang mga yon. Dahil lang din sa kanyang ginagawa ay mas lalong humigpit ang kadena dahilan para magsugat at magdugo ang kanyang kamay at paa. Sigurado kang itutuloy natin to? Iuwi na lang kita kung gusto mo. Sa ibang araw na lang natin ituloy. Please, ma'am, huwag po kayong tumigil. Ituloy niyo po. Parang awa niyo na, ituloy niyo. Napangiti ang magandang guro sapagkat tuluyan na niyang nasilo ang gwapong binata na walang kamalay-malay sa naghihintay dito. Kung yan ang gusto mo, edi sige. Inulit nga nito ang ginagawang pangingiliti kaya tuwang-tuwa ng husto si Emilio. Nawala na sa isip niya ang mga bagay kung paano siya nauwi sa ganon. Lalo lang siyang nahumaling ng paghahampasin na siya ng leather snake whip sa dibdib ni Miss Bridget. Habang bumubulong ang magandang babae ng mga salitang siya lang ang nakakaintindi. Wala nang pakialam ang poging binata sapagkat ang laman na lang ng isip niya ay ang makadaupang palad ng guro na wala siyang kamalay-malay na habang nagbibigkas ng mga kakaibang salita ay unti-unti na ring nagbabago ang muka. Mula sa pagiging magandang babae ay bigla na lang nangulubot ang itsura nito. Kaya nang makita yun ni Rafael ay halos lumuwa ang mata niya sa sobrang pagkabigla. Pinili niyang lakasan ng pag-uyog sa kung saan siya nakakadena. Para marinig yun ni Emilio, kaya lang ay wala rin namang nangyari. Humaling na ang kaibigan ni Rafael na tuluyan ng nakipagsiping sa nakakatakot na babae. Pagkatapos noon, ay biglang tumayo si Miss Bridget na anyo ay tila naaagnas na ang pagmumukha dahil sa sobrang tanda. Tumingin lang to kay Rafael at saka ngumiti ng nakakaloko bago maglakad palabas ng silid. Miss Bridget, nasan ka na? Papakawalan mo na ba ako? Nakakawag naman si Rafael na nasa harapan lang ng kama. Umaasang maririnig ng kaibigan ang ingay na kanyang ginagawa. Kaya lang ay hindi nakatuon doon si Emilio. Miss Bridget, sumagot po kayo. Kailangan ko nang umuwi. Si Rafael po pala nasaan? Muling bumalik ang matandang Bridget subalit meron na tong hawak na itim na punyal. Nanlaki ang mga mata ni Rafael pagkakita roon at nagpupumiglas talaga siya ng gusto at nagsusumigaw sa pag-asang mapipigil ang mangyayari. Napaiyak na nga siya sapagkat natutunugan na niya ang gagawin ng marahas na gurong mangkukulap. Miss Bridget, nasa na po kayo? Natigilan ng gwapong binata sapagkat naramdaman niyang umuyog ang kama, sinyalis na mayroong tumungtong doon. Miss Bridget, kayo na po ba yan? Pakitanggal na po yung kadena sa katong piring ko. Sige, tatanggalin ko na.
Pagkatanggal ng piring ay tumambad sa paningin ni Emilio ang tila naaagnas na mukha ng isang matandang si Miss Bridget na nakangiti sa kanya. Nangingitim pa ang mga ngipin nito kaya mas lalong nahintakutan ang gwapong binata. Salamat, panibagong alay. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Kagad itinarak na matandang Bridget ang itim na punyal direkta sa puso ni Emilio. Nanlaki na lang ang mga mata ng binata habang gulat na gulat sa mga nangyari. Pagkatapos noon ay umalis siya sa harapan kaya tumambad si Rafael sa paningin ni Emilio na naghihingalo na. Nagsisigaw ang binatang nakasalamin habang pinagmamasdan na mawalan ng buhay ang kanyang kaibigan. Nagkakakawag siya ng gusto at ibinigay ang buong lakas para makakawala, subalit wala rin siyang napala. Rafael! Dilat ang mga mata nitong nawalan ng buhay, kaya napayak na lang na malakas si Rafael. Tuwang-tuwa naman ang matandang Bridget sa mga pangyayari. Huwag kang mag-alala, Rafael. Ikaw naman ang susunod. Pero sa susunod ka na. Sapat na sa 1 linggo ang dugo ng kaibigan mo. Lalo na't napunlaan niya ako. Siguradong magiging kasing bata ng 18 anyos ang balat at mukha ko. Galit na nagkakawag si Rafael habang umiiyak at sa isip niya ay minumura niya ng husto si Miss Bridget. Walang iya ka. Kapag nakawala ako dito, papatay kita. Papatay kita. Emilio, ano ba kumawa ka dyan, Emilio? Kahit anong gawin niyang pagwawala ay wala talaga siyang nagawa. Lalo lang nadagdagan ng nagdurugong sugat sa paa at kamay ni Rafael. Ngayon, sisimulan ko na ang ritual ng pag-aalay sa Diyos na nagbibigay ng magandang kutis ng kabataan. Ipapakita ko sa iyo kung papaano para naman makita mo kung paano kainin ng mga uod ang katawan ng kaibigan mo. Lumabas ulit ng silid ang matandang Bridget habang si Rafael ay nakatingin sa kaibigan niyang dilat ang mga mata at wala ng buhay. Naiyak na naman siya sapagkat wala man lang siyang nagawa para mailigtas ito. Ilang minuto ang nakalipas, pagbalik na matandang Bridget ay nakasuot na to ng puti at mahabang duster. May kasama pa tong 3 lalaki na kapareho niya ang suot. Ang dalawa ay may tangan na kandilang itim, habang ang isa ay hawak naman ng itim na punyal na ginamit kanina sa pagsaksak sa dibdib ni Emilio. Habang pinagmamasdan ni Rafael ang mga yon, ay naghahalo-halo ang kanyang emosyon. Galit, poot, paghihiganti, awa para kay Emilio at awa para sa sarili. Kaya napabulalas na naman siya sa isipan. Makakalis ako dito. Makakalis tayo dito, Emilio. Pagkatapos niya yung isigaw sa isip ay napatingin siya ulit sa matandang Bridget na ang dugong tumatagas mula sa puso ay pinupunas niya sa kahubaran ng binatang wala ng buhay. Nang matapos na ay saka pinahid sa muka ang ilang dugong natira. Ganon din ang ginawa niya sa iba pang mga kasamang naroon. Pagkalaon ay pinalibutan nila si Emilio at sinindihan ang kandilang itim. Diyos na nagbabalik ng kabataan, ganda at lakas, muli kitang inaanyayahan sa aming kalagitnaan. Ang handog na to ay nalinis muna para sa iyong kasiyahan. Ngayon, inaalay na namin siya sa iyo. Kapalit ng biyaya mong kabataan, ganda at lakas. Inulit ng 3 kasama niya ang kanyang mga sinabi at habang nakikinig si Rafael sa mga yon ay unti-unting bumibigat ang kanyang pakiramdam. Ang presensya ng kapaligiran ay biglang nag-iba. Mas dumilim, mas bumigat at mas bumaho. Nagsimula na namang mangilabot ang binatang nakasalamin at habang nauulit ang mga panalangin ay nakikita niya kung paanong ang sindi ng kandila ay parabang hindi mapakali.
Para tong hinihipan ng kung sino, subalit hindi naman mamatay-matay. Dahil doon ay nagdasal na lang sa isip si Rafael bilang pangontra na rin sa kung anumang pinaggagawa ng mga kulto. Lord, huwag mo pong bahayaang magtagumpay ang mga to sa balak nila. Hindi po ako madasaling tao, pero mas naniniwala ako sa iyo kaysa sa Diyos ng mga masasamang kulto na to. Ligtas po kami ni Emilio laban sa kanila. Magmilagro ka, Lord, para makaalis na ako rito. Please po, ayoko sapitin ang katulad na nangyari sa kaibigan ko. Awan niyo po, iligtas niyo ako. Bigla na lang namatay ang mga kandila kaya natigilan ng mga kulto sa kanilang ginagawa. Anong nangyari? Bakit namatay ang kandila? Pag-iling ng may mga hawak ng kandila ay pasigaw na nagwika ang matandang si Bridget. Bilisan nyo na! Ano pang hinihintay nyo? Sindihan nyo na ang kandila! Huwag nyo nang paghintayin ang Diyos! Kundi kayo at lahat tayo ang malilintikan! Gusto nyo ba yan? Dahil sa takot ay kaagad na sumunod ang dalawang may hawak ng kandila. Namukhaan tuloy ni Rafael ang isa roon na siyang nagbigay sa kanya ng leaflet nung nasa food market sila ni Emilio. Siya nga yun, si Jerome, yung nagabot sa akin ng leaflet. Nang muling masindihan ng nasabing kandila, ay inulit ng matandang Bridget ang kanyang panalangin. Diyos na nagbabalik ng kabataan, ganda at lakas, muli kitang inaanyayahan sa aming kalagitnaan. Ang bagong handog na to ay nalinis muna para sa iyong kasiyahan. Gayon, inaalay na namin siya sa iyo, kapalit ng biyaya mong kabataan, ganda at lakas. 3 beses ding binigkas ng mga kasama niya ang panalangin, hanggang sa iabot na sa kanya ang itim na punyal. Pagkakuha ay agarang hiniwa ng walang kaawa-awang babae ang tiyan ng walang buhay na si Emilio. Napaiyak na lang sa galit si Rafael habang pinagmamasda ng mga yon. Pagod na rin siyang magkakakawag kaya nakatingin na lang siya at naghihintay sa mga nagaganap. Dinukot na matandang Bridget ang puso ni Emilio. At pagkatapos ay sakato natutuwang iniangat. Diyos na nagbibigay ng kabataan, ganda at lakas, tanggapin niyo po ang pusong ito bilang handog sa inyo. Nakuyom na lang ni Rafael ang mga kamao habang naluluhang pinagmamasdan ang pangwawalang hiya sa bangkay ng kanyang kaibigan. Nagsimulang magbigkas ng hindi naiintindihang dasal ang matandang si Bridget. Isang nakakilabot na ugong ang dumagundong sa buong silid. Dinig na dinig ni Rafael at ng ilang mga naroon ang mga trumpeta na parang may kung anong wini-welcome sa lugar na yon. Bigla tuloy sumagi sa isip ni Rafael ang sinabi noon ng kaibigan niyang taga Maynila na nagsasagawa ng mga paranormal practices. Ayon kasi sa taong yon, kapag daw nakarinig ng ganoong dagundong, 2 lang ang maaring matawag. Kung hindi anghel mula sa langit, ay maaring mga demonyong minsan ring naging anghel sa kalangitan at pinatapon lang. Napagala siya ng tingin sapagkat mas trumipli ang bigat ng pakiramdam niya. Para bang may kung anong madilim na presensya na unti-unting lumulukob sa kinaroroonan niyang silid. Nagpatuloy naman ang matandang Bridget sa pagbibigkas sa mga salitang siya lang ang nakakaintindi. Dahilan para mas lalong lamunin ng nakakapangilabot na aura ang buong silid. Pagkatapos noon, mula sa ibaba ng kama ay unti-unting nabuo ang itim na naglalabas ng napakabahong amoy na asupre. Unti-unti ring humangin ng malakas kasunod ng pagkamatay ng red LED light at ng 2 kandila. Pagbaling ni Rafael sa lalaking may hawak kanina ng itim na punyal ay nakita niya ang matinding takot sa mukha nito. Kasunod ng pagtatangkang lumabas ng silid. Dahil doon ay mabilis na bumulusok ang itim na usok at nilukob ang lalaking tila tumatakas.
pagsigaw pati pagmamakaawa lang ang narinig nilang lahat at nang lubayan na to ng itim na usok ay nanlaki ang mga mata ni Rafael sa kanyang natunghayan. Napamura siya sa isipan habang takot na takot sa mga nangyayari. Demonyong yan! Yung nangyayari! Ba't siya nagaganyan? Sobrang nangayayat ang lalaki at mas tumanda pang itsura nito kaysa sa itsura ngayon ni Bridget. Nagmakaawa to habang gumagapang palabas ng silid, subalit bago to tuluyang makaalis sa lugar na yon, ay nagingalo na ito at nawala ng buhay. At hindi pa ron natapos ang lahat. Sa huling pagkakataon, nang muling bigkasin ng matandang Bridget ang mga salita, ay mas lalong nagulat si Rafael. Nilukob ng itim na usok ang puso ni Emilio na siyang alay ng matandang Bridget at ilang minuto ang nakalipas ay nawala na yon na parang bula. Ang mga kamay naman ng babae ay buto na lang ang natira. Maya-maya pa ay bumalik sa ibabaw ng kama ang usok at pagkatapos noon ay tila nagugisto ng isang nakakatakot na nilalang. Isang demonyo na merong 3 namumulang mga mata at 6 na sungay. Ilang segundo lang tong nagtagal hanggang sa bigla na lang naglaho na parang bula. Hindi makapaniwala si Rafael sa mga nakita at nasaksihan niya. Kaya naman napapikit na lang siya at napadulog sa Panginoon sa kanyang isipan. Lord, kung mamamatay ako ngayon, huwag ko na sana maranasan ang karahasan ni Ma'am Bridget o kahit alin sa mga ito. Kunin mo na po ako ngayon. Parang awa niyo na po, Lord. Nagmamakaawa po ako. Ayaw ko po talaga mamatay. Bata pa po ako eh. Naantala lang si Rafael nang marinig ang matinis na halakak ni Bridget at nang idilat niya ang mga mata ay ganun na lang ang pagkabigla niya sapagkat nanumbalik ito sa kagandahan. Pakiramdam ko, magkaedad na lang tayo ngayon, Rafael. Salamat sa kaibigan mo, ah. Matagal-tagal ulit bago ko kakailanganin ng alay kaya magtatagal ka pa rito. Pero pagtiyagaan mo muna. Susunod ka rin naman sa kaibigan mo eh. Sa kanya itinuro ang walang buhay na si Emilio habang natatawa. Pagkatapos noon ay nilapitan niya ang binatang nakasalamin at tinanggal ang ball gag dito. Iiwanan na muna kita rito ha. Kausapin mo na lang ang bangkay ng kaibigan mo. Pagmasdan mo habang inuubos na ng uod. Walang yakang teacher ka. Demonyo ka. Kapag nakawala ako rito, papatayin kita. Papatayin kita. Tumawa lang ng tumawa ang magandang guro na parang nililibak si Rafael na walang kalaban-laban. Pagkalaon ay saka nito binalingan ng 2 binata na naroon. Kayo nang bahala kay Rafael. 1 beses nyo lang tong pakakainin sa isang araw. Kapag makulit, huwag niyong pakainin. Painumin nyo lang ng tubig. Basta bago matapos ang linggong to, dapat buhay pa yan. Kung ayaw niyong kayo ang pumalit sa pwesto niya. Nakita niyo nangyari kanina sa kasama niyo, di ba? Hindi nagsalita pa si Jerome at ang kasama niya. Yumukod lang to habang nakikinig sa mga sinasabi ng marahas na guro. Kung ngayon niyo iniisip na tumiwalag, huli na para roon. Siguradong susundan kayo ng Panginoon at pupulbusin kayo hanggang sa walang matira sa inyo kahit kaluluwa. Humalakak ng humalakak si Miss Bridget at pagkatapos ay lumabas na to ng silid. Naiwan lang doon si Jerome sapagkat ang kasama niya ay kinuha ang bangkay ng isa pa nilang kasamahan. Bakit ka nakikinig sa taong yun? Nakikita mo ba ang ginagawa niya? Malayong-malayo sinasabi ng leaflet na binigay mo sa akin. Hindi umimik si Jerome. Tumingin lang to sa kanya at kitang-kita ni Rafael sa mga mata nito ang matinding takot. Kung magpapatuloy ka sa gagawin mong pagsunod sa taong yan, siguradong marami pa ang mapapahamak. Maaring mahal mo na sa buhay ang susunod. Papayagan mo bang mangyari yun? Na maging instrument ka sa kasamaan? Hindi pa rin umimik si Jerome. Naglakad na lang din to palayo kaya nagsumigaw na si Rafael. Parang awa mo na! Pakulam mo ako rito!
Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, please! Tumigil na siya dahil nagsara na ng pinto si Jerome at iniwan na lang siyang nag-iisa roon kasama ang binaboy na bangkay ni Emilio na nasa kama. Napaluhan na naman si Rafael habang pinagmamasdan ng kaawa-awang sinapit ng kanyang kaibigan. Nanumbalik sa kanya ang mga masasayang sandali na kasama ang isa sa matalik niyang kaibigan, kaya lalo siyang naiyak habang nakatingin sa dilat nitong bangkay. Bakit hindi ka kasi nakinig sa akin, Emilio eh? Ang tigas-tigas kasi ng ulo mong tao ka eh. Wala ka talagang utak kahit minsan eh. Puro pagpapapogi na lang ang alam mong gawin, kaya yan ay kinapahamak mo. Dinamay mo pa ako. Sorry, Tola. Sorry, hindi kita nailigtas. Sorry talaga, Emilio. Dala na rin ng pinaghalo-halong emosyon ay hindi na malaya ni Rafael na nakatulog na siya. Nagising lang siya nang maramdaman at marinig ang salamin na nahulog sa sahig. Gulat pa siyang napadilat mata at napatingin sa dilat na bangkay ni Emilio. Pagkatapos isandal ang sarili at maghintay ay napalingon siya sa pinto sapagkat dumating si Jerome na may dalang pagkain at tubig. Inilapag lang nito sa harapan ng pagkain kaya sarkastikong napangiti si Rafael. Paano ko makakain yan? Nakakadena ako. Di mo ba ako susubuan? Matagal silang nagkatitigan ni Jerome. Pagkatapos ay iniwan na lang siya ulit mag-isa habang nakatingin sa pagkain. Makatapos ang ilang minuto ay bumalik si Jerome at dinampot ang salamin saka isinuot kay Rafael. Pagkatapos ay saka nito ipinakita ang susi ng kadena. Habang pinakakawalan si Rafael ay paulit-ulit na sinasabi ni Jerome ang mga daan palabas sa lugar na yon. May inire-request din siyang bagay dito bago nila gawin ang planong naisip. Sige, makakaasa kang gagawin ko yun. Pero sigurado ka ba sa desisyon mo? Hindi na nagpaliwanag pa si Jerome. Tumango na lang to at saka tumulong sa pagbabalot ng katawan ni Emilio. Kahit nahihirapan ay kinayang buhatin ni Rafael ang bangkay ng kaibigan. Nang nasa labas na sila ng nasabing gusali ay ganun na lang ang gulat ni Rafael pagkakita kung nasaan sila. Ha? Nasa church lang pala kami na pinuntahan namin? Pagkasabi rin ni Jerome na magtatatlong araw na silang nawawala ay ganun na lang din ang gulat ng binatang nakasalamin. Sigurado kang hindi ka sasama sa akin? Kahit na anong pagpipilit ni Rafael kay Jerome ay hindi na talaga niya mahikayat na sumama yun sa kanya. Kaya napilitan na siyang iwanan to at lumayo sa lugar na yon. Katulad ng bilin sa kanya ni Jerome, sa kakahuyan dumaan si Rafael upang maiwasang makita ng mga taong malapit sa lugar na yon. May mga miyembro kasi ng kulto ang ilan sa mga naninirahan doon. Salamat sa Diyos dahil ligtas siyang nakarating sa kalye at doon naghintay ng mapaparang sasakyan. Dahil sa medyo malalim na ang gabi, kaya hindi kagad nakasakay si Rafael. Mabuti na lang ay may truck ng gulay na dumaan at pinaangkas siya. Doon ay humingi kagad siya ng tulong kaya dinala siya ng tsoper sa pinakamalapit na police station kung saan niya isusurrender ang bangkay ni Emilio. Inalahan niya rin ang lahat-lahat sa mga pulis patungkol sa kultong siyang dahilan ng pagkawala ng mga ilang estudyante kaya kaagad nagsagawa ng raid ang mga kinauukulan. Sa kasamaang palad, pagdating nila sa nasabing simbahan na itinuro ni Rafael, ay nagliliyab na ang buong gusali. Sinubukan nilang apulahin nila ang apoy, subalit huli na ang lahat dahil tupok na ito. Ilang araw ang nakalipas. Lumaganap sa buong lugar nila ang balita pero hindi ito lumabas sa kahit na sa TV o sa radyo. Napag-alaman din ni Rafael na kasama sa natupok ng apoy ang katawan ni Miss Bridget at ni Jerome. At bilang pagtubad sa pangako ng lalaking tumulong sa kanya, pinuntahan niya ang pamilya nito at ibinigay ang isang sulat na naglalaman ng paghingi ng tawad.
Pagkalibing naman sa bangkay ni Emilio ay naiwan lang ang dalawang magkaibigan sa tapat ng puntod at patuloy silang nagdadalamhati. Insan, sa palagay mo, nasa langit na kaya ang kaluluwa ni Emilio? Malamang wala pa. Di ba ang sabi, 40 days daw bago umakyat sa langit ang kaluluwa ng namatay na tao? Kaya sigurado ako nagliliwaliw pa rito sa lupa si Emilio. Pero isa lang ang sigurado ko. Siguradong iiwas yun sa mararahas na teacher katulad ni Ma'am Bridget. Pagkatapos ng ilang saglit pang pag-uusap, nang takip silim na ay umuwi na ang magpinsan at tuluyang nagpaalam sa kanilang kaibigan. Wakas!